Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay Nelson. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kuya, tahimik lang na nil-iPad ko si Han Sanchen, ngayon ay nasa kampo namin siya. I promise that he will be placed in the cell again within 1 day. I can also guarantee that brother will get it, at least 2 God-level techniques. Bilang tanda ng sinseridad, maaari kong ituro sa aking nakatatandang kapatid ang taisyo na banal na hakbang ngayon. Itinaas ni Chanho ang kanyang ulo, natatakot akong isang araw ay masyadong mahaba. Close confidant ng mga nakakatanda ang panganay na kapatid, kung gusto mong maantala ang sinuman, may paraan para maantala ito, di ba? Siyempre, ang isang araw na sinabi ng nakababatang kapatid ay tiyak na hindi talaga isang araw, kundi isang maximum na limitasyon, hamampas si Huya habang mainit ang bakal. Basta makukuha mo ang skill sa pamamagitan ng panloloko, baka pwede mo siyang pabalaykan sa loob ng 1 oras, o kahit 1/4 ng 1 oras. Although may risk talaga, may sense naman ang sinabi ni Huya. Sa kanyang katayuan at sa tiwala niya sa mga matatanda, hindi magiging problema para sa kanya na maantala ng ilang panahon. Maaring mahirap nga ang 1 araw, ngunit ang ilang oras ay walang problema, at ang oras na ibinigay ni Huya ay walang anumang problema. Sino ang hindi gustong makakuha ng mga kasanayan sa antas ng Diyos ng libre? Alam mo, ngayon ang kanyang paglilinang ay karaniwang umabot sa bottleneck ng parehong antas. Ang isang pangkat ng mga kasamahan ay may magkatulad na mapagkukunan at magkatulad na mga kwalifikasyon, kaya natural na walang gaanong pagkakaiba sa pangkalahatan. Ito ay isang balanse sa pagitan ng bawat isa, ngunit ito rin ay isang malaking problema. Kung ang lahat ay gumagawa ng karapat-dapat na mga gawa o nakalulugod sa mga matatanda, hindi ba ang layunin ng lahat ay nagsisikap na tumayo mula sa gayong suliranin? Ang layunin ay natural na makakuha ng pagkakataong ma-promote at mangibabaw sa iba mula ngayon. Siyempre mahirap din ito. Gayunpaman, ngayon ay may iba at medyo madaling pagkakataon. Hanggat kaya niya ang mga kasanayan sa antas ng Diyos, maaari siyang mauna sa iba at madaling manalo sa unang lugar sa mahihirap na sitwasyon, na nagbibigay sa kanyang sarili ng magandang kinabukasan. Maaari mo bang siguraduhin na hindi ito aabot ng higit sa 1 araw? Pagkarinig sa tanong ni Chanho, nakahinga ng maluwag si Huya. Wala siyang pakialam kung gaano katagal ang Han Sanchen, sa sandaling ito, kung matagumpay niyang maantala ito ng ilang sandali, mabibilang ito bilang 1 sandali. Siyempre, kahit hindi pa nanagutan ng nakababatang kapatid ang mga panganib na kinuha ni Kuya, kailangan pa rin niyang managot sa sarili niyang buhay. Ito ang base camp natin, gaano kaya katapang ang nakababatang kapatid? Bahagyang tumanggaw si Chanho. Pag-iisip tungkol dito, ito ang aming pangunahing kampo at ito ay mabigat na armado, imposibleng makatakas si Han Sanchen. Tsaka matagal nang nalasan si Han Sanchen. Originally, kung may maglakas loob man na gawin ito sa harap ko, hinding-hindi ko siya papakawalan, gayunpaman, Kuya, kapatid kita, at naniniwala ako sa iyo. Matapos magsalita, sinilip ni Chanho ang walang laman na selda sa kanyang harapan, tingnan mo, patay na ba si Han Sanchen? Siyempre, ang mga makakasunod kay Chanho sa piitan sa oras na ito ay mga crony ni Chanho, at ang kanilang emosyonal na katalinuhan ay natural na hindi mababa. Matapos marinig ang tanong ni Chanho, halos sabay-sabay na sinabi ng ilang tao, nag-uulat sa punong commander, si Han Sanchen ay nakahiga ngayon sa selda, hindi kumikibo, parang patay na aso. Malamig na tiningnan ni Chanho ang iilang sundalong nagbabantay sa kulungan, paano ka? Nawawala si Han Sanchen, kung ikakalat ang bagay na ito, anuman ang dahilan, tiyak na hindi makakatakas sa anumang
Pagkakasangkot ang grupo ng mga nagbabantay sa kulungan, at ang kahihinatnan ay mapapahamak lamang sa kamatayan. Ngayon, dahil may turning point, natural na hindi bibitaw ang mga taong ito. Nakita ko rin si Han Sanchen na nakahandusay sa selda, humihinga lang ng kaunti. Napakabuti. Tumanggaw si Chanho na may kasiyahan, pumunta kayong lahat at manood sa labas, kung may bumisita, sabihin sa akin na ako, si Chanho, ay nagtatanong kay Han Sanchen sa selda. Pagkatapos ng interogasyon, natural na iuulat ko ito sa mga matatanda, sitwasyon, bawal mang istorbo ang ibang tao. Ang munting pinunong nagbabantay sa kulungan ay agad na lumuhad at nagsabi, naiintindihan ko, maliit. Sige na, kung maayos ito, kakain tayo ng karne, at natural na sabaw ka, pero kung magkamali, dapat alam mong hindi natin maipaliwanag, pero tiyak na mamamatay ka. Oo, pupunta ang maliit at magbabantay sa labas. Pagkatapos sabihin iyon, siya at ang ilan sa kanyang mga tauhan ay nagmamadaling umalis sa piitan at masunuring nagtungo sa labas upang manood. Pagkalabas ng prison guard, ngumiti si Chanho at sinabing, actually, between you and me, it doesn't matter if you want my help or what, brothers, we should share hardships and share blessings. Bagamat ang mga salita ay napakagaan at tila walang ibang kahulugan, si Huya ay hindi isang tanga at syempre alam na alam niya na si Chanho ay nagpupumilit sa kanyang sarili na magpakita ng katapatan. Sa madaling salita, gusto muna ng mga tao ang interes. Gayunpaman, ayaw tumanggi ni Huya, hanggat kaya niyang bumili ng oras para sa Han Sanchen, ilang sakripisyo ay hindi maiiwasan. Tuturuan muna ng nakababatang kapatid si Kuya kung paano matutunan ang Taisho Divine Step. Kuya, bantayan mo ito. Habang gumagalaw si Huya, seryoso rin itong tinignan ni Chanho. Sa oras na ito, Han Sanchen sa bawang makalangit na aklat, bagaman pansamantalang nalutas ang krisis sa labas, nandoon pa rin ang krisis sa loob. Ang kailangan lang ay isang mahalagang pagkakataon. Walang paglilinang, ang mga meridian ay nasira. Umasa lang siya sa sarili niyang bloodline at sa Golden Spirit Energy na ibinigay ng 8 Desolations Heavenly Book para mag-react. Bagamat napakalakas ng bloodline, ang gininto ang espiritu na ibinigay ng Bawang Tianshu ay mas makapangyarihan kaysa dati, maaari itong magbigay ng Han Sanchen ng walang katapusang tulong nang hindi nangangailangan ng mga meridian at umaasa lamang sa pisikal na katawan. Ngunit ang mga ito ay palaging panlabas. Upang harapin ang isang ganap na troll, ito lamang ay malinaw na hindi sapat. Biglang lumitaw ang gininto ang katawan, na pinapalitan ang mga meridian, na nag-uugnay sa lahat. Kasabay nito, ang banal na aura na iniwan ni Master Gui Yuanzi ay napakinabangan din ang pagpapala ng gininto ang katawan. Ang kadiliman ng troll ay walang hangganan, ngunit ang gininto ang katawan ay maaari ring tumagos sa isang piraso ng sarili nitong liwanag. Pero ngayon, malungkot ang lahat. Ito ay isang foregone conclusion lamang. Ang dalawang panig ay malinaw na sa isang pagkapatas. Kailangan ng Han Sanchen ng breaking point. Kahit gaano pa kaina ang paputok na puntong ito. Ngunit maaari itong basagin ang yelo. Kapag nabasag ang yelo, natural na matutunaw ng tubig ang lahat. Sa oras na iyon, maaaring magkaroon ng turning point. Kung hindi, may dilat lamang ni Han Sanchen ang kanyang mga mata na parang nasa kalagitnaan ng gabi. Bagamat nakakapit siya, walang nakakaalam kung gaano siya katagal makakapit, ang alam lang nila ay tuluyan na siyang pipaykit dahil sa antok. Han Sanchen, yan lang ba ang meron ka? Muling narinig ang sinabi ng troll. Nilalaban ka, pero ano? Hanggang kailan mo kayang pigilan? Paghamak, kahit na puno ng malalim na pangungutya. Ang kadiliman ay laging pumapalibot sa banal na liwanag, kahit na may lugar ang banal na liwanag ni Han Sanchen, mabuti naman kung tutuusin. Pwede ka bang pumasok na may kill? Ang kamalayan ni Han Sanchen ay hindi rin nagpakita ng paghamak. Bagamat hindi niya masisiguro kung hanggang kailan siya magtatagal, kahit sandali lang ay magiging walang magawa ang taong ito laban sa kanya. Konting oras na lang magpakamatay ka na, malamig na umungol ang troll. Han Sanchen was disdainful. You are just showing off your power in front of me. It's not that I can't understand it. Kung tutuusin, nakakahiya talaga sa isang tulad mo na matalo sa isang katulad kong mortal at matrap sa katawan ko, nang. Ngayon, sa wakas ay sinamantala mo na ako habang ako ay may sakit, at medyo nabawi mo na ang katayuan mo,
paanong hindi mo ipapakita ang iyong kapangyarihan? I pity you, you can just scream, I am too tamad to talk nonsense with you. Pagkarinig nito ay hindi na napigilan ng troll. Siyempre tumanggi siyang tanggapin na mahuli siya ni Han Sanchen, ngunit hindi may kakailan na ang mga sinabi ni Han Sanchen ay higit pa o mas naaayon sa katotohanan. Ibig mong sabihin hindi ako mananalo ngayon. Hindi ko sinabi iyon. Pero yon ang ibig mong sabihin, ang ilang mga salita ay mas hindi komportable na iwanan ng hindi sinasabi kaysa sa direktang sabihin ang mga ito. Nakangiting sabi ni Han Sanchen, hindi ba? Niloloko mo lang ako na wasak ang cultivation ko at naputol na lahat ng meridian ko, anong tawag dito? Wala sa bahay ang tigre at nangingibabaw ang unggoy, kung nasa kasagsagan ako, kailangan mo bang sabihin ko sa iyo kung ano ang mangyayari sa katawan ko sa mahabang panahon? Ang mga iskolar ay maaaring patayin, ngunit hindi mapahiya. Lalo na bilang troll. Pagharap sa pangungutya ni Han Sanchen, galit na galit siya, bastos ka, sa tingin mo ba ang pagkulong sa akin sa katawan mo ay kredito mo at nanalo ka? Ang katotohanan ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. If it's true, let me ask you, why don't you dare to compete with me on this weekday? Lagi kang mag-iingat, sa takot na mawala ka sa isip mo at hayaan mo akong makawala sa iyong pagtitimpi. Alam din ito ni Han Sanchen, sadyang pinipigilan niya ang kanyang emosyon, sa totoo lang, natatakot siya na ang lalaking ito ay makalusot sa pagkakakulong ng kanyang katawan. Gayunpaman, paano aaminin ng taong tulad ni Han Sanchen sa oras na ito, sinadya kong umiwas, ngunit sa tingin mo ba iniiwasan kita? Natatakot akong maging sanhi ng pagkulo ng dugo ng dragon. Ang isang magic dragon ay isang higanti sa iyo, ngunit sa akin, ito ay isang itim na uod. Sa akin, black worm din siya. Sinabi ni Han Sanchen ng masama, dapat lang nabigyan mo ang lahat ng isang tiyak na halaga ng paggalang, kung aawayin kita, at sinasamantala niya ako, mangyayari ito, ang kaunting kapangyarihang iyon ay sumisira sa balanse sa pagitan mo at sa akin, kaya ano ang dapat nating gawin? Ikaw bastard, ang ibig mong sabihin ikaw at ako ay magkaparehong makapangyarihan. And that dragon's blood is just the straw that breaks our balance. Galit na galit ang troll. Ibig sabihin lang nito na habang masyadong mataas ang tingin ni Han Sanchen sa kanyang sarili ay hindi rin niya siniseryoso ang sarili. Exactly, mahinang sabi ni Han Sanchen. You stinky boy has such a hard and stinky mouth. Okay, gusto kong makumbinsi ka. How can I convince you sincerely na ganito ako ngayon? I think you should just let me descend, sabi ni Han Sanchen. Anyway, no one will remember us in who knows how many years. Ang proseso ngayon, iisipin na lang ng iba na sa wakas ay natalo mo na ang may sakit at mahina sa akin pagkatapos ng matinding laban, syempre, bilang isang panalo, maaari mong pakialaman ang kasaysayan at sabihin na natalo mo ako sa aking kapanahunan, hindi man isang mahirap na laban, ngunit pumatay. Anyway, if I die and I lose, pwede ba akong tumalon sa kabaong at kagatin ka pabalik? Really? Sa sining ng wika, si Han Sanchen ay isang lalaking kinukutya ng iba, hindi pa siya kumakain ng baboy at nakakita ng mga baboy na tumatakbo, likas na magaling siyang magdulot ng puot. Ang mga troll ay laging nagsasalita gamit ang kanilang lakas, noong nakaraan, karamihan sa kanila ay pinapatay lang ang sinumang nakikita nila kung hindi sila masaya, paano sila magkakaroon ng pag-iisip at karanasan na makipag-away sa mga tao dito. Ito ay limitado sa kasalukuyang pisikal na pagsupil ni Han Sanchen, kung hindi, gusto niyang putulin ang Han Sanchen. Sa pagiging kinutya ng ganito, natural na galit siya. Damn boy, I don't even bother to do these sneaky things, don't say I won't give you a chance, tell me, how can you be convinced? Han Sanchen inadvertently revealed a snickering smile, syempre madali lang akong kumbansihin, ipaglaban mo lang ako ng totoo, natural, mananalo ang mananalo at ang matatalo ay matatalo, kung matatalo ka, walang masabi. Okay, laban tayo ng totoo. Naputol na ang mga meridian ng katawan ko, alam mo rin kung gaano ako nahirapan sa pakikipaglaban ko sa'yo. Kaya naman, kung gusto mong kunin ko, napakasimple lang, kapag gumaling ako, gagawa tayo ng magandang plano. For a waste like you,
Who knows kung gaano katagal bago ka makarecover? Paano ang 7 araw sa labas ng mundo? Paano kung hindi ka pa gumaling pagkatapos ng 7 araw? Kung tapos na ang 7 araw at hindi pa ako nakarecover, natural, ako, Han Sanchen, ay incompetent at hindi man lang mabawi ang sarili kong katawan, natural, kapag natalo ako, matatalo ako, paano kung makumbinsi ako? Sigurado ka? Syempre sigurado ako. Okay, Han Sanchen, wag mong sabihing binubuli kita, konting tao, bibigyan kita ng 7 araw, pero may kondisyon ako. Anong mga kondisyon? You have the natural advantage to suppress me in your body. After 7 days, kung sinasadya mong pigilan ang sarili mo at hindi mo ako pakakawalan para makipag-away sa iyo, hindi ba ako naloko ng anak mo nang walang kabuluhan? Kaya, para sa kaligtasan, may maiiwan akong marka sa iyong katawan, ang markang ito ay ilalagay sa gate ng iyong buhay sa loob ng 7 araw, kung masunurin kang makikipagtalo sa akin gaya ng napagkasunduan sa loob ng 7 araw, natural kong tatanggalin ang markang ito para sa iyo. Siyempre, kapag hindi mo ako pinalabas, ang markang ito ay agad na sisire sa gate ng iyong buhay, dahilan upang ikaw ay sumabog at mamatay on the spot, paano na? Nang marinig ang kahilingang ito, hindi tumutol si Han Sanchen. Bagamat naisip niyang huwag palabasin ang lalaking ito pagkatapos ng 7 araw, ngunit, ang kaisipang ito ay talagang mabilis na naalis. More or less honest siya. Tsaka, naniniwala din siya na bagamat walang masyadong alam ang troll na ito sa mundo at galit, hindi ibig sabihin na isa siyang malaking tanga at maaaring lokohin ng kusa. Walang problema. Okay, Han Sanchen, pagkatapos ng 7 araw, ibibigay ko sa iyo ang iyong katawan ng buong puso, at pagkatapos ay lumuhad sa harap ko. Nang matapos siyang magsalita ay biglang nawala ang itim na enerhiya sa paligid. Sa isang iglap lang, nabawi ng bawang mundo ang liwanag nito, at ang lahat ay katulad na lang ng nakaraang mundo. Ang pressure sa paligid ng Han Sanchen ay agad ding nawala. Hindi napigilan ni Han Sanchen na makahinga ng maluwag, sa wakas ay hindi na niya kailangan pang kumapit at dahan-daang bumagsak pabalik sa lupa sa tulong ni Jinling. Pagkatapos, nawala ang ginintoang katawan, dala ang anino ng demonyong dragon at ang gintong liwanag. Ang buong bagay ay parang panaginip, at ito na ang oras para magising sa panaginip. Sa sumunod na segundo, nang makitang walang nangyari, ang magkapatid ay mabilis na gumapang palabas mula sa kailaliman ng kagubatan, at pagkatapos ay nagmamadaling bumalik upang makita si Han Sanchen anuman ang panganib. Kapag ang mundo ay nasa kaguluhan, sila ay higit na nag-aalala sa kaligtasan ni Han Sanchen. Lalo na noong nasa pinakamadilim na ang mundo, nakita nila si Han Sanchen sa liwanag. Iminulat ni Han Sanchen ang kanyang mga mata at sinulyapan ang magkapatid na tumatakbo sa di kalayuan, ngunit hindi nagtagal ay muling itinoon ang kanyang paningin sa langit. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!